Parang wala sa sariling napaupo si Almira sa gilid ng kama. Wala sa hinagap niya na aabot sa ganito ang lahat. Gustuhin man niyang tumutol kanina kay Juancho, ngunit wala siyang ibang maisip na paraan para tigilan ni Yvette. Pagkaalala sa kaibigan ay nagmamadali niyang i-denial ang numero nito. Kailangan na nilang mag-usap. Yvette? Bungad niya nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Almira, mabuti tinawagan mo ako. I appreciate what you did yesterday. Kitang-kita ko kung paano nasaktan si Agatha. Masayang pahayag naman ito. Yvette, alam mo naman na boss ko si Agatha. Hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pagkumpronta naman ni Almira. Pilit niyang kinukontrol ang galit ng mga sandaling iyon. Dahil kahit papaano, ay tumatanaw pa rin siya ng utang na loob dito. Kung hindi dahil kay Yvette, matagal nang nawala sa piling nila ang kanyang papa. Kapag sinabi ko ba sa'yo na si Agatha ang asawa ni Dylan, ay papayag ka sa kasunduan natin? Sarkastikong balik tanong naman ni Yvette. Hindi. At ngayong alam ko na si Agatha ang taong masasaktan ko, ay umaatras na ako. Biglang nagpanik naman si Yvette. Hindi na niya pinakinggan ang mga sasabihin pa sana ni Almira. No, Almira, hindi ka pwedeng umatras sa pinag-usapan natin. Nasimulan na natin ang paghihiganti ko kay Juancho. Halos sumisigaw na siya habang nagsasalita ito. Sinubukan pa rin ni Almira na magpakahinahon ng muling magsalita. Yvette, I'm really sorry. Hindi kaya ng konsensya ko nasaktan si Agatha. Itinuring ko na siyang parang kapatid. Sana maintindihan mo ako. Malumanay na pagpapaliwanag niya. Almira, I can't believe this. Wala kang utang na loob. Pwes, bibigyan kita ng hanggang bukas ng hapon para mabayaran ang utang mo sa akin. Panunumbat ni Yvette. Kung kaharap lamang niya si Almira ng mga sandaling iyon, ay baka nasampal na niya upang matauhan ito. Mariing napapikit naman si Almira bago muling nagsalita. Ayaw man niyang saktan si Yvette. Ngunit mas matimbang sa kanya si Agatha. Tomorrow, before lunch, I will deposit the 5 million pesos in your account. Lalong nangalaiti naman sa galit si Yvette sa tugon niya. Kaya pala ang lakas ng loob mong umurong sa kasunduan natin. Dahil ano, Almira? Binayaran ka ba ng mga Almeda para tigilan ang anak nila? Mukhang pera ka rin pala. Nagmana ka sa papa mo. Huwag mong idamay ang papa ko sa usapan natin, Yvette. May prinsipyo ang papa ko. Kaya hindi ko matatanggap ang pagsalitaan mo siya ng ganyan. Matigas na tura naman ni Almira. Pagdating talaga sa pamilya niya, ay gagawin niya ang lahat protektahan lamang sila. Tumawa na may pang-iinsulto naman si Yvette. Wala kang alam sa baho ng pamilya mo. Basta, hihintayin ko bukas sa account ko ang 7 million. Nanggigil naman sa galit si Almira. Ayaw na niya sanang pakinggan ang mga walang kabuluhang sinasabi nito. Ngunit bigla siya natigilan sa huling sinabi nito. Teka, bakit nagiging 7 million? Alam mo kahit kailan, boba ka talaga. Kailangan mong bayaran ang interest ng pera ko. Dahil kung idineposit ko yun sa ibang business, mas malaki pa ang makukuha ko. Nang dahil sa pera ko, buhay pa rin ang papa mo. Patuloy na panunuya naman ni Yvette. Muling napapikit naman si Almira. Bigla na naman siya ng problema nito. Kailangan na naman niya makiusap kay Juancho para sa karagdagang halaga na hinihingi nito. Okay, bukas na bukas din, itatransfer ko sa account mo ang 7 million pesos. Wala na siya magagawa kundi ang ayunan ito dahil naiipit na siya sa sitwasyon. Walang paalam na ibinagsak naman ni Yvette ang telepono. Hindi niya matanggap ang pagtatraidor ni Almira. Sisiguraduhin niya na magbabayad ito ng malaki. Sa ngayon kailangan niya mag-focus muna kay Juancho kung paano niya wawasakin ang buhay nito. Si Juancho naman ng mga oras na iyon ay abalang-abala sa pagbibigay ng instruction
sa kanyang assistant na nasa Pilipinas. Ipinapaayos niya rito ang pagtatransfer ng pera sa account ni Almira. Natigilan siya na biglang may maisip. Alam niyang tuso ang magkakapatid. Kaya kapag nalaman ng mga ito na may pambayad na si Almira, ay maaaring gipitin ito muli ni Yvette. Mabilis niyang pinahold muna sa instruction sa assistant. Kailangan niya makausap muli si Almira. Muntik na mapalundag sa kinauupuan si Almira nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinakabahan siyang tingnan kung sino ang tumatawag. Natatakot siya na baka si Yvette na naman ang nasa kabilang linya. Ngunit nang walang tigil ito sa pagtunog ay napilitan na rin siyang damputin ang cellphone. Nakahingasan maluwag na makitang si Juancho ang tumatawag. Juancho, nauutal niyang bungad rito. Nagkausap na ba kayo ni Yvette? Oo, kaya lang may malaking problema. Napakagat sa pang-ibabang labi naman si Almira dahil sa kaba. Inihanda na niya ang sarili sa mga maanghang na salita mula rito. At nang walang marinig na tugon mula kay Juancho, ay lakas loob niyang sinabi ang problema. She's asking for total 7 million pesos. Mariin siyang napapikit. Muntik nang makapagmura si Juancho. Hindi siya makapaniwala na basta na lamang siya makakapaglabas ng ganitong kalaking halaga para sa babaeng ito. My assistant will keep in touch with you once you transfer the money. Hindi pa natatapos makapagsalita si Almira nang marinig na ang dial tone sa kabilang linya. Bastos. Bulong naman niya. Malaki na rin ang pasalamat niya dahil mababayaran na niya si Yvette. Saka na niya iisipin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay gusto muna niya magpahinga. Pagod na pagod ang emosyon at pisikal niyang pangangatawan. Nang mga sumunod na araw ay walang sinayang na sandali si Almira nang makatanggap ng tawag mula sa assistant ni Juancho na ideposito na raw dito ang pera sa account niya, ay agad-agad niyang inayos ang pagbabayad niya kay Yvette. Kaya naman ngayon ay wala na siyang pagkakautang dito. Tanging si Juancho na lamang ang poproblemahin niya. At ngayon ang takdang araw ng paghaharap nila. Ayon sa assistant nito, nang tawagan siya kanina upang papuntahin sa opisina ni Juancho, ay kaninang madaling araw lang daw ito dumating. Ma'am, sa private office po na sir. Kayo maghintay. Nasa loob na po si Judge. Magalang na bungad naman ng assistant ni Juancho kay Almira. It's okay. I'll just wait here. Sabay lingon niya sa couch na nasa kabilang panig ng opisina. Ayoko naman na makaistorbo sa kanila ni Judge Lorenzo. Nakangiting tugon naman ni Almira. Nagtatakang tiningnan naman ni Diana ang fiancé ng boss. Parang walang alam ito sa mangyayari mamaya. Ma'am Almira, ang instruction po ni Sir Juancho, nasa loob kayo maghintay. Hindi pa nito natatapos magsalita nang may marinig silang nagsalita sa likuran nito. Hi honey, I'm sorry, I'm late. Nakangising nilapitan ni Juancho si Almira at walang babalang sinakop nito ang mapupulan labi ng dalaga. Wala siyang pakialam kahit nasa harapan sila ng assistant niya. Inakbayan niya ang dalaga at marahang pinisil ang balikat nito. Halos hindi makakilos sa kinatatayuan si Almira. Parang nararamdaman pa rin niya ang mga labi ni Juancho. Pulang-pula ang buong mukha niya at hiyang-hiya siya kay Diana dahil nasisiguro niya na alam nito kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Juancho. Sir, nasa loob na po si Judge Lorenzo. Maluwag naman ang ngiti na wika ni Diana sa boss. That's good. Sumunod ka na lang sa amin sa loob. Utos naman ni Juancho sa assistant. At habang papasok sila sa opisina niya, ay pinulungan niya si Almira. Ayokong gumawa ng eksena dito. Walang nakakaalam kung ano man ang napag-usapan natin. Act as a loving fiancé. Wala na kapag nasa harapan tayo ng mga empleyado ko. May pagbabalangtura naman ni Juancho bago muling hinapit niya ang dalaga. Don't worry. Hindi kita ipapahiya. Mahinang tugon naman ni Almira
Ano pa nga ba ang magagawa niya, kundi ang sumunod sa lahat ng gusto nito? Ninong, kumusta po? Basiglang bati naman ni Juancho sa matandang lalaki na inabutan nila sa loob ng opisina. Heto, malapit nang magretiro. At last, I can spend my time with your ninang. Masayang tugon naman na matanda at nang mapadako ang tingin sa kasamang babae ng inaanak, ay lalong lumuwag ang pagkakangiti nito. Mabilis namang ipinakilala ni Juancho si Almira. Ninong, may fiancé. Almira. Honey, si Ninong. Isa sa mga pinakamatinik na abogado dito sa Pilipinas. Nice meeting you po. Magalang natura naman ni Almira at nakipagkamay sa matanda. Nice meeting you, Iha. Kaya naman pala nagmamadaling pakasalan ka nitong inaanak ko. Mukhang natatakot na may makaagaw pa sa'yo. Sa bagay, kahit naman ako kung ganyang kaganda ang girlfriend ko, talagang hindi ko napakakawalan. Nakangiting pahayag naman ni Judge Lorenzo. Tama ka, Ninong. Kaya kita pinatawag ngayon para mas siguro kung akin lang ang fiancé ko. Inalalayan pa niyang umupo si Almira sa sofa. Later, she'll be legally yours. Anong oras darating ang daddy at mami mo? Sabay tingin nito sa relo nito. Ninong, hindi sila makakarating. Medyo may kaunting problema kami kay Agatha. Tayo-tayo lang muna. Ang magulang mo, Almira. Baling naman na matanda sa dalaga. Nasa US po ang mga magulang ko, kaya imposible na darating sila. Sa tinatakbo ng usapan ay alam ni Almira kung ano ang nangyayari ngayon. Juancho, ayaw ko sanang makialam, iho. Pero itinuturing na kitang parang anak. Kung talagang mahal mo si Almira, dapat hindi ganitong klaseng kasal ang ibibigay mo sa kanya. Lalo na noong nakaraang linggo ay pinangangalandakan ng isang senador na ikakasal ka sa anak niya. Dapat mong ipaalam sa buong Pilipinas na hindi totoo ang mga pinagsasabi niya. Bilang respeto mo na rin sa damdamin na mapapangasawa mo. Pangangaral naman ng judge. Ninong, kaya ko nga po minamadali ang pagpapakasal namin ni Almira dahil diyan sa kumakalat na balita na yan. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi ko siya pakakasalan sa simbahan. Medyo mahabang preparasyon po ang kailangan. Habang nagsasalita naman si Juancho ay tahimik na nakikinig si Almira. Ang mga taong walang alam tungkol sa usapan nila ay maniniwala sa mga pinagsasabi nito. Alam niya na ngayong araw na ang simula ng pagbabayad niya ng utang dito. Kung gano'n naman palang wala na tayong hinihintay, then let's start the ceremony. I need two witnesses. Tumayo sa gitna si Judge Lorenzo. Habang nagsasalita ilang sandali ay nagmamadali ng pumasok ang assistant at sekretary naman ni Juancho. Naging sunod-sunuran si Almira sa sumunod na mga pangyayari. Kahit naman tumutol siya, ay wala na rin siyang magagawa pa. Mas gugustuhin niyang maikasal kay Juancho kaysa makipagsabuatan sa mga masamang plano ni Yvette. Now you're legally mine. I'm expecting you to perform your duty as a loving wife. Nakangising pahayag naman ni Juancho nang masolo niya si Almira sa kanyang opisina. Pagkatapos na maikling seremonya ng kasal nila, ay nagmamadali na nagpaalam ang kanyang ninong dahil may mga kliyente pa itong dapat asikasuhin. Kaya naman ngayon ay susulitin niya ang pagkakataon habang sunod-sunuran pa ito sa kanya. Napasimangot naman si Almira nang marinig ang sinabi ni Juancho. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Kaya naman hindi niya maiwasang hindi masaktan. Dahil hindi ganito ang pinapangarap niyang buhay may asawa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita ipapahiya lalo na kapag may ibang tao sa paligid natin. Naiiling na nilapitan ni Juancho ang asawa at buong suyo niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito na halos magdikit na ang kanilang mga labi. Meron o walang ibang tao, dapat gawin mo pa rin ang trabaho mo bilang asawa ko. Lalong-lalo na sa loob ng ating master's bedroom. Gusto niyang ngumiti habang nagsasalita dahil natutuwa siya kapag pinagmamasdan ang namumulang mukha ng asawa. Natutokso na naman siyang muling sakupin ang malalambot na labi nito
Mababaliw siya kapag hindi niya pinagbigyan ang sarili. Kaya naman tuluyan na niyang pinagtagpo ang mga labi nila. Lalong naging eratiko naman ang tibok ng puso ni Almira nang maramdaman ang unti-unting pagdampi ng mga labi ng asawa. Sa simula ay tila nananantiya ito, ngunit nang tumagal ay mas lalong pinalalim pa nito ang mga halik. Gusto man niyang ignorahin ang kakaibang nararamdaman habang magkalapat ang mga labi nila ay hindi na niya nakayanan. Kusa nang pumupulupot ang mga kamay niya sa batok ng asawa at nagsimula na rin niyang tinugon ang mga halik nito. Naramdaman niya na unti-unti na naglalakbay ang isang kamay nito. Napaigdad pa siya nang marahang pinisil nito ang isa niyang dibdib. Nagsimula na magbago ang temperatura ng kanyang katawan, ngunit marahan niyang itinulak ito nang makarinig sila ng mahihinang katok. Mariing napamura naman si Juancho. Kung sino man ang nasa labas ngayon, ay gusto niyang turuan ito ng leksyon. Ang tagal niyang hinintay ang pagkakataon na masolo niya si Almira. At ngayong damang-dama na niya ang pagsuko nito, ay saka naman may mang-iistorbo. Si Almira naman ay mabilis na lumayo kay Juancho nang makita ang nakarehistro na galit sa mukha nito. Laking pasasalamat niya kung sino man ang nasa labas ngayon dahil bigla siyang natauhan. Hindi dapat siya nagpapadalya sa tukso dahil alam niyang pinaglalaruan lamang siya ni Juancho. Mula sa simula ay pinaramdam na nito sa kanya na interesado lamang ito sa katawan niya. Diana, anong kailangan mo? Pabulyaw na tanong naman ni Juancho sa assistant na bumungad ito. Bigla namang napaatras si Diana nang marinig ang galit ng boses ng boss. Juancho, huwag mo namang sigawan si Diana. Baka may mahalaga lang siyang sasabihin. Lakas loob na pagtatanggol naman ni Almira sa babae. Ma'am, di ba po sabi ni sir kanina, after 10 minutes, bumalik ako rito para samahan kayong mag-check out sa siyang hotel? Parang batang nagpapakampi naman ito kay Almira. Yeah, sinabi nga niya yun. Pagpasensyahan mo na ang sir mo. May mga ibang problema lang kaya medyo masungit. Pilit nang nginitian naman ni Almira ang babae. Alam niya na hindi dapat siya nakikialam ngayon sa mag-amo pero hindi naman niya maaatim na may sinisigawan sa harapan niya nang walang kasalanan. Ako na lang ang sasama sa'yo. Malumanay na wika naman ni Juancho nang balingan si Almira. Ikaw na lang muna ang bahala dito. Bilin naman niya kay Diana bago nagpatiuna ng lumabas ng opisina. Naiiling na lamang na sinundan ng tingin ni Almira si Juancho. Saan nakapark ang sasakyan ng boss mong sumpungin? Nakangiti niyang baling kay Diana. Pilit niyang pinakaswal ang tono ng pananalita niya. Ayaw niyang ipahalata rito na may kakaiba sa relasyon nila ni Juancho. Sa basement 1 po, ma'am. Pasasamahan ko na lang po kayo kay Mang Efren. Tugon naman ni Diana sa isa sa mga security guard nila. Tumango na lamang si Almira at nauna nang lumabas. Ngunit nagulat siya pagkarating sa may elevator. Nandoon si Juancho. Tila sadyang hinihintay siya nito. Akala ko magkukwentuhan pa kayo ni Diana. Sarkastikong tura naman ni Juancho paglapit ni Almira sa kanya. Ano bang problema mo? Bakit ang init ng ulo mo? Hindi na napigilan ni Almira na sitahin ito. Tanging buntong hininga na lamang ang tugon ni Juancho sa kanya. Kaya nahimik na lamang siya sa tabi nito. Ayaw niyang salubungin ang galit nito dahil alam naman niyang hindi rin niya nakukontrol ang sarili kapag hindi siya sinisigawan nito. Habang sakay sila ng elevator, ay may katanungang naglalaro sa isipan niya. Kanina pa sana niya gustong tanungin ito kay Juancho, ngunit natatakot siya sa maaring makuha niyang tugon mula rito. Magmula ngayon, sa kondo ko na ikaw titira, at bawat lakad mo ay dapat mong ipapaalam sa akin. Dahil hindi pa rin ako sigurado kung totoong tinapos mo na ang kasunduan mo kay Yvette. Basag naman ni Juancho sa katahimikan pagkasakay nila ng kotse. Kaya nga pumayag ako magpakasal sa iyo para matapos na ang panggugulo sa akin ni Yvette at para tigilan na rin niya si Agatha. May halong pagkainis na tugon naman niya. Iyan ba talaga ang intensyon mo?
Kaya ka pumayag na magpakasal sa akin? Ikaw, ano ba ang intensyon mo nang alukin mo ako ng kasal? Gusto mo bang maging maayos ang kasalang ito? Kinakabahang balik tanong naman ni Almira. Natigilan naman si Juancho. Medyo napasagad ang pagtapak niya sa preno nang marinig ang huling tanong ng asawa. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayong kasal na sila. Kapag nagsawa na ako sa'yo, ipapaanal ko ang kasal natin. Walang kaimu-umisyon na tugon niya. Hindi na rin niya ito nilingon, kaya hindi na nila nakita ang naging reaksyon nito.